nakikinig sa Target On Air. Target On Air. Nako, kanina pa natin tinadalakay ito at napakaraming nakasubaybay sa atin. Tungkol doon sa nagsampa po ng kaso, yung grupo po ng mga magsasaka at saka mangingisda. Ito, nasa linya ng ating komunikasyon. Si former Governor Manong Chavit Singson. Manong Chavit, magandang hapon po. Magandang hapon po at lahat na nakikinig sa inyo, magandang hapon po sa inyo lahat. Apo, Manong Chavit, si Carex Kayanong, kamusta po kayo ngayon? Okay naman, okay naman. Apo, at nakarating na po ba sa inyong tanggapan yung nagsampa po ng kaso sa inyo sa ombudsman, yung plunder? Kalokohan yun dahil ako nga nalugi dyan eh. Yung sinasabi nila na kumita ko, 10 hectares yun. Apa. Para malaman ang taong bayan, 10 hectares. Ito lilipat ang munisipyo. Mm-hmm. Now, ang presyo noon, 8,000 per square meters. Apa. Ang presyo. So, ibig sabihin, 800 million. Mm-hmm. Now, may tumawad sa akin ng 5,000 per square. Di 500 million yon. Hindi ko binigay. Binigay ko sa munisipyo 1.2. Apa. Sino ko makakagawa niyan? Ako lang. Ako nga lugi diyan eh. Mm-hmm. Nalugi ako nung 8 kung ang presyo niya 8,000, lugi kagad ako ng 680 million. Ako lugi. Apa. Mm-hmm. Hindi ako nag-take advantage eh. Dapat binigay ko sa presyo ng totoong presyo noon. Wala akong sabi dyan dahil wala akong pangalan dyan eh. Apa. So, gusto kong makinabang ang aming munisipyo, binigay ko lang 1.2. Walang pera eh. Mm-hmm. Hindi nga ako binayaran pa noon eh. 1.2. Ngayon, 20,000 na presyo doon. Kumita pa sila. Ngayon, ng 200 million na ngayon yun. Wala, may iba, 25 million na. Apa. Mm-hmm. So, baliktad yung sinasabi na ako nalugi, hindi ako kumita. Apa. Another tactic yan, diversionary tactic, attack dog, para mawala yung issue about the flood control. Ang bayan natin, ang bansa natin, nasusunog na. Puro grabe corruption, hindi lang flood control, napakarami. Apa. Pero So, yung puro diversionary tactic yan para makalimutan natin. Apa, at cut ko lang saglit Manong Chavit. Pero dun sa lumabas na balita, dun sa market value, 49 million lang. Tapos yung pagbili, 149 million dun sa 10 hektarya. Sabi nila, nabenta ko raw ng 140 million. Apa. Hindi po totoo yun. Mm-hmm. Hindi po totoo. 120 lang. Dahil naghahaka-haka sila dahil ayaw namin bigay yung resibo dahil attack dog yan eh. Apa. Extortionist yung naglabas yan, si Atty. Cordero, Mm-hmm. pinsang buo yung tinalo ko na Mayor Saragosa. Apa. So siya ang batikos sa akin, pero hingi ng pera yan. Mm-hmm. May record kami yung mga kiningi niyang pera. Noong huli, nagpunta sa bahay, binibenta yung hotel resort niya. Apa. Hotel resort, sige na nga ako para matahimik na ito, pinunta namin. Mm-hmm. Nasaan yung resort hotel niyo? Eto. Yung pinakita niya, maliit na bahay, 2 kwarto lang. Pagpasok mo sa kwarto, kama na. Meron pa 20 million na ganun. Eh yun, nagalit na naman sa akin, hindi ko binili. Ba't ko naman bibili? Napakagago ko naman, bibili ko yung 20 million, 2 kwarto lang. Apa. Mm-hmm. Kumbaga, ito nakikita niyong motibo na ginawa sa inyo, Manong Chavit? Trabaho na yan, trabaho. At saka may nagpupunto na ngayon yan ng malalaking tao. Apa. Ginagamit na naman siya. Mm-hmm. So happy na naman siya. May nagpupunto na eh. Ibig So sabihin ginawa niya yan. Apa, at Pero ang challenge ko dyan, dinamanda ko sa ombudsman, yung pinsang buo niya, may pinail ako sa kanila 10 years ago, bakit di lumalabas? O yun muna palabasin nila sa ombudsman. Makita nyo kung gaano dinadaya ang munisipyo bago ako naging mayor.
Nag-improve na ang munisipyo, nagpasalamat talaga ang tao, iniwan ko na. Nung sila ang sinasabi nila, nagnakaw ako. Sila nagnakaw na marami. Daan milyon. Bigyan mo one example. Apa. Ang resolusyon na ginawa, marami. 45,000 farmers, 65,000 farmers. Like for example, yung 45,000 farmers, pinunduan ng 80 million. 80 million. Apa. For the benefits of 45,000 farmers. Ang populasyon Narbacan at that time, 44 lang. Tumobra na yung hindi ba pinanganak, farmer na. Nandyan, sana buksan ng ombudsman, huling-huli yung pinsan niya who took advantage of the town for 33 years. Buksan sana nila, pag-iusap ko lang, bago nila batikosin yung pinahal nila. Buksan lang, nandyan po, marami yung kaso. Meron pang 65,000 farmers, binigyan nila 9 million, isang barangay lang. Barangay Solbec, pirmado ng Vice Mayor, pirmado na ng konsyal. 65,000 farmers. Ang farmers sa buong Narbacan, 6,000 lang. Yan ang liwanag na kalukuhan. Dapat tignan nila yan. Pakukulong ako kung hindi totoo yan. Nandyan, pirmado, may ebidensya. Ganon ang sistema sa Pilipinas. Magagandang batas natin, pero walang kwenta dahil walang natatapos, walang umuusod. Apo, at kumbaga nakikita niyo yung diversionary tactic to para malihes ang publiko. Para makalimutan natin yung issue. Another diversionary tactic para makalimutan issue. Malaking pondo na naman yan. Kaya tuwan-tuwa na naman yan. Distortionist na yan, si Tili Cordero. Ang tawag nga dyan, mga tiga-Narbacan, tililing eh. May tililing yan eh. Kumingi ng pera. Nagbebenta ng fake na hotel. Yan ang pagkatao niya. Kaya di naman dala namin. Ayaw ko lang magbigay ng pera sa kanya. Apo, at kami naman tayo ng paksa at ano nakikita niyo senaryo ngayon dito sa mga pagdinig ngayon sa Senado, sa Congress, itong flood control to. Mukhang marami talagang sangkot dito, Manong Chavit. Unahin nila ang Ilocos Norte para magkaroon ng kredibilidad ang presidente natin. Then pupunta sila sa halungkatin nila lahat, Ilocos Norte, Ilocos Sur, lahat. Region 1 muna. Tignan dyan ang presidente. May karapatan siya magpaimbestiga sa iba. May kredibilidad siya. Ngayon, pinaimbestigan niya lahat. Nilalaglag niya yung mga kasama niya lahat. Wag na umabot sa kanya. Nasusunog na ang ating bansa. Dapat mag-resign na si presidente. Kasi command responsibility niya ito eh. Command responsibility niya. Ngayon, ang mga taong bayan, grabe corruption. Hindi matatapos yan. Kung papailan natin, kailangan tumulong ang Supreme Court at ang mga military, tumulong din para maayos ang ating bansa. Apo, at tapatin nyo nga kami. Kung aasa tayo sa kaso-kaso, walang mangyayari. Apo, at tapatin nyo nga kami, Manong Chavit, kayo po ba may sama ng loob kay President BBM? Nasaktan ako. Hindi lang sama ng loob. Dahil kalalabas lang niya, nagpunta kami sa Japan, binati lahat na nakaupo sa mesa except me. Nasaktan daw ako. Nasaktan ako siyempre, tao lang ako, hindi naman plastic eh. Pero hindi ako nagtampo. Inantay ko pa rin. Very promising young couple yung dalawang mag-asawa eh. Promise and promise. Okay lang. Kung promise and promise, 3 taon na ako nag-aantay, di anti-Marcos na ako. Hindi nila ako masisisi. At nasundan namin yung ginawa niyong inisyatibo, pagtulong nung kampanyahan ni President BBM na halos isinugal niyo lahat eh. Yung oras at panahon yun, nung panahon na yun. Lahat. Ako lang tumutulong ng gusto ng araw. Dahil ako po presidente ng Mayor's League, ako po naging presidente ng Councilors League, ako po naging presidente ng Governors League. Lahat po. Nakausap ko at yun nga, nahiyan ako sa kanila eh. Humingi na ako ng paumandi sa kanila lahat yung mga nakumbinsi, nabudol ulit tayo. At panghuli naman ng Chavit, totoo po ba na parang pinakikiusap ni anak niya maging board of director sa PCSO na hindi po napagbigyan?
Sila nagsabi Sabi nga ni Mrs. Marcos, bigyan natin dapat si Manong Chavit ng pwesto, ang laki na itulong. PCSO or PAGCOR. Sinongratulate pa ako yung mga barkada niya sa Bacolod. Ay, Manong, congratulations, binigay na pala sa yung PAGCOR. Oh, salamat naman para bigay ko sa mga mayors. Wala rin. Ang katapos ng ilang araw, binigay sa iba. Okay lang, hindi ako nagtampo. Siyempre, napaya na ako. Pero okay lang. Isama pa rin ako. Kung may pagkakataon... PCSO, sabi nila, wala na naman. O director na lang ako, wala rin. Tuwing nag-a-appoint sila director, daming lang in-appoint, wala rin. Di, anong gagawin ko? 3 taon ako nag-aantay. At marami naman po yung board of director. Dahil yung namamahala dyan sa STM ngayon, si Mel Leonariong Robles. Malakas daw kay First Lady, siya sabi niya. Ako balang malakas ako kay First Lady. Tao ni First Lady yan. Marami pa akong sasabihin yan kung magdadagdal yan dahil hindi magandang ginagawa niyan. Kayo po ba'y Manong Chavit naniniwala dun sa mas malakas ang bulong dun sa sigaw? Mas malakas ang bulong ng mga nakikinabang. Yan. Okay, Manong Chavit, hindi tayo marunong bulong mensahe po sa publiko, Manong Chavit. Huwag tayong pabudol po ulit. Magkaisa po tayo para huminto na ito. Hingin natin ang resignation ni President Marcos dahil nasusunog na ating bansa. Wala nang remedyo. Halos lahat ng departamento may problema. So, kung paimbestigan niya lahat yan, matatapos ng term nila, tatakbo na lang. So, kailangan may mangyari para hindi tayo naman ang liwanag na puro kalukuhan ang ginawa. Puntahan na lang nila ICI. Makikiusap naman ako. Sila sa Ilocos Norte, walang pupunta Yun, maniwala tayo. Ang dami doon. Sabi nila sa akin. May nilabas na ako. Isa sa Bintar. Ang dami doon sa Bintar. Ilocos Norte. Wala naman pupunta. Paano tayo maniniwala sa kanila? Nituloko na lang tayo. Hindi naman gago lahat ang Pilipino. Okay, salamat po sa pagkakataon, former Governor Manong Chavit Singson. Maraming salamat din po. Maraming salamat. Kayo'y nakikinig sa Target on Air. Target on Air. Sabi sa inyo, sasagot si Manong Chavit Singson di ba? Kumbaga nagkaroon po ng linaw at tungkol dun sa nagsampa ng kaso kay Manong Chavit Singson dun sa market value na 49 million dun sa 10 ektaryang lupa dyan sa Narbacan Farmers Market at kaaway pala sa politika, kumbaga na-trace po natin alam niyo naman si Manong Chavit kumbaga'y direktang sumagot kaya nga tinanong natin Manong Chavit tatapatin namin kayo po ba'y may sama ng loob kay President BBM, di ba? Oras sa buong Pilipinas 3:39 ng hapon. Oras natin sa atin ng PAGCOR at Clean Up Fuel. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Calling all Clean Fuel customers. Mapa-fleet, bulk o PO accounts. Kasali kayo rito. Ito lang ang promo na bukas sa lahat ng kanegosyo. Ang Clean Fuel Kanegosyo Fuel Bonanza Promo. Magpagas ng 3,000 peso in a single transaction at gamitin ang iyong Clean Fuel Rewards app para makakuha ng raffle entry. Sa bawat karga, may chance kang manalo ng bulto-bultong fuel vouchers from 5,000, 10,000, 50,000 hanggang 100,000 pesos. Saktong-sakto para sa ating mga biyaherong drivers. At ang
pinaka-exciting, over 1 million peso worth of fuel ang ipamimigay. Napakarami ang pwedeng manalo at baka isa ka na dun. Kaya mag-download na ng Clean Fuel Rewards app. Available sa App Store at Google Play. Sa Clean Fuel, winner ka dito. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-230825 Series of 2025. Kayo'y nakikinig sa Target On Air. Target On Air.